So yun mga idol, bali ito yung set ng MBR1 sleeper clutch. So una, ang issue nito is itong washer na to. Yung iba hindi siya fit dito. Yan. So ginagrind pa nila tong washer. Ito, paikot to. So may mga videos naman, tutorial na gumawa kung paano nila tinabas to. So next, nakalagay yan dyan. Next na tinatabas is ito. Kita nyo itong paikot na to. Pinatabas siya ng 0.5 mm. Yan. Alin? Kaya na naman ako. Alin? Nagulapit? Hindi. Hindi mo kuha ako na. Akin parang ang hindi mo na kayo. Sabi niya mo. Hindi na ako mo. Ha? Para pag nilagay dito, yan, pag ganyan kasi yung pwesto yan, yan, meron siyang space clearance. Although before ko pa to ipatabas, may clearance na yan. Ito yung picture nya. Yan, kaso maliit yung clearance. So pinakita ko na din yan kay Sir Drex. Yan o, kay Sir Drex Loco Works. Sabi niya ipatabas ko pa din. So wala namang mawala. Suggested naman ni Sir Drex, pinatabas ko na din para sure. So yan yung clearance niya. Yan, lumaki na, diba? So iwas sliding daw yun. So mamaya palamigin lang natin ante, babaklasin na natin to, and then salpak na natin to. So kasama ang palad pala, wala tayong nabiling lining, walang stock dito sa amin. So to follow na lang siguro yun, kasi sayang yung baklas. Tsaka isa pa pala, papalit na din tayo ng damper, kasi ganito na yung under nya. Sana ba? Ng Pitts bike. So pakita ko yung pinagkaiba ng Pitts bike tsaka yung nakalagay dyan na damper ng TMX. Alright, palamigin natin ulit konti, baklasin na natin. Let's go. Bakas na natin to, mga tornilyo tsaka to, kasi nakaharang nga pala yung pedal natin dito, hindi natin mahuhubad. Yun, natagas na. Yan. Tago muna natin sa loob ko. Hindi ko matanggal, bilog na kasi yan.
Ayan na. Tumama na nga. Po. Ito na yung dilema. Sira ito. So yun, tanggal na natin yung cover natin. So, yun yung loob niya. Hindi pa naman din pala ganun kaingay. Pero may konti na. So ito, nasira. Siguro na pinalitan ko dati, hindi ko na inapat dito. Sana meron ito sa bayan. Bibili pa tayo nito. Pero baklasin na din natin to para tingnan natin yung lining kung pwede pa o pang palit na talaga. So ito lang naman, 4 na tornilyo. Tatanggal na yan. Alright, let's go. So yan, nabaklas naman na natin lahat. Okay pa naman yung clutch lining natin. Makapal pa. So pwede pa to. Kailangan na lang natin hanapin is yung dito o-ring, oil seal. Ano siya? Oil seal ng crankcase cover, yung cover dito. So yun, try muna natin pumunta sa bayan. Iwanan na muna natin itong ganito. Alright, let's go. So yun mga idol, ginabi na tayo. Bumili pa tayo nitong oil seal na to sa Kabanatuan. Walang mabili dito sa amin. Layo ng pinuntan to. Dito yan. So ito yung code. Hindi naman tayo madamot. Kailangan natin yung in the near future. So gawin na natin to. Tanggalin na natin yun kasi gagawin natin yung clutch damper. And then salpak na lahat. Ginabi na. So yan. Alisin nyo lang itong lock nito. Ito. Then barilin nyo ito. Brut. Impact. Tapos tanggalin na natin ito. Alright. Hindi ko na masyado i-video. Gagabihin tayo masyado. So yun mga idol. Tanggal na natin. Ito yung pang 155. Ay pang TMX. Diba? Although minimal pa lang naman yung alog niya. Ito kasi napipreso. Yung pitch bike hindi matigas. Ito. Wala ng place. So, salpak na natin din. Bigyan na natin yung hyper clutch. Gabi na. Kailangan na natin bilisan. Right? Let's go. So yan. Sasalpak na natin. Konting review lang. Anong pinagkaiba ng stock? Pinagkaiba ng stock sa sleeper clutch. So ito yung stock. So pag nilagay mo siya dyan, fix na. Fix na siya dyan. Itong sleeper clutch, may kasamang ganito. Ang sleeper clutch at hyper clutch almost the same. Ang pinagkaiba lang ni sleeper clutch is may ganito siya. Ito yung kumakanal dito. Kay sleeper clutch. Yan kita nyo ba? Yan. Si stock walang ganyan. Plain lang siya. Kasi nakafix lang siya. Si sleeper may ganito. So pag nilagay mo to dyan, yan. Kaya nakafix siya, may movement siya na umiikot. Ayun, umaangat. Nakita nyo. Yan yung time na pag nag-downshift kayo, aangat siya. Kaya sleeper, mag-i-slip konti yung clutch nyo para hindi mag-lock yung rear wheel nyo. Ay. Kasi itong clutch housing, clutch basket, kasama siyang umiikot nitong sigunyal.
Umiikot yan. Ito, transmission to. Itong transmission, hindi yan hiwalay ikot niya na. Bukod ang ikot niyan transmission. Ito, continuous ang ikot. Kasi nakakonekta siya sa crankshaft. So once na umandar makina, diretso ikot nito. Then, lagyan natin to. So mangyayari, salpak niya yan, ganyan. Yan. Ganyan na siya. Ito yung pinakalock ng transmission. So, di ba ang ikot nito ng gitna, iba din ang ikot ng clutch housing. Okay? Hindi sila magkasama. So, paano mangyaring magkakasabay sila? Magkakasabay sila sa tulong ng clutch lining saka ng pressure plate. Okay? So, paano mangyari yun? Ganito. Si lining, ang kapit niya kay clutch basket. Kita niyo yung design niya, doon na siya nakalagay. Hindi pa rin to mapipigil. So si friction plate, ang kapit niya dito kay clutch boss. Okay na. Ngayon, pag nakapress ka ng clutch, aangat yan, di ba? Pag umangat yan, free wheel ulit to. Naka-disconnect siya kay clutch housing. Pag binitawan mo yung clutch, ipapress niya yan lahat. So si clutch lining, tsaka si ito, clutch plate, magdidikit na. So mangyari, yung ikot nitong clutch basket magta-transfer na dito kay clutch boss. Si clutch boss naman is nakakonect sa transmission. So pag ikot ni transmission, power output na yun sa gulong. Gets? So ang pinagkaibahan kasi, pag nag half clutch ka or pag nag clutch ka, release ito lahat. Kumbaga mag-iwa-hiwala yung clutch plate mo tsaka lining. So para ka naka-neutral. Pero kay sleeper clutch kasi, intact pa din siya. Ito. Dikit-dikit pa din siya, pero aangat siya kay clutch boss. Gets? Aangat siya dahil dito sa sleeper clutch. Itong mechanism na to, aangat siyang ganyan. So pag angat niyang ganyan, mawawala ng friction dito, hindi magdalak yung likod mo. Pero hindi mauupod ang clutch lining mo kasi nakakompress pa din siya. Hindi siya nag-iwahiwalay. Hindi katulad ng clutch. Pag nagpiga ka ng clutch, mag-iwahiwalay ito. Sana na-gets niya, no? Tama na yung explanation na yun. Salpak na natin to. Okay? So yan. Salpak na natin, idols. Tulak. Next, itong washer. So pag nilagay nyo na yan, bigyan na tayo ng clutch. Clutch lining. Dapat ang baligtaran. Clutch lining. So yung clutch lining natin, hindi na natin binasa.
Hindi na natin binasa yung clutch lining kasi hindi naman yung dati natin. Wala tayong ano, hindi tayo nagpalit. So yung matalim ha, sa labas, yung smooth sa loob. So after nun, touch boss. Pero bago to, alisin muna natin ta. Hindi natin naalis. Lagi yung brut-brut. Alisin ko lang. So ito, lipat natin ito. Yung nut, yung washer, tapos yung parang rod. Okay. Dito yan sa loob. Yan. Washer. So, huwag mo na itong higpitan. Tapos pag ilalagay nyo, may ano yan, may arrow. Ito yung arrow. Tapos may arrow din to. Ayan. Kita nyo to? Yan. Pagtatapatin nyo yan. Para pumasok. Yan. Ingay, no? Yung mechanism yun ng slipper clutch. Yung umaalog na yan sa loob. So, lagyan na natin ang tornilyo. So, pag ilalagay ko ang tornilyo is yung dalawang makapal. Yun yung suggested ng iba. So, lagyan lang muna natin. Pag nilagay nyo, pastar pa din yung higpit nyo, no? Para pantay. Okay? Kapal. Unang piga nyo, lubog yan. Kita nyo, hindi gumagalaw. So gagawin nyo, i-adjust nyo itong gitna. Ano yan? Philip. Tsaka yung 8. So kailangan pag prines nyo itong clutch, kita nyo umaangat. Hindi masyado. So, buon pa natin ito. Ayan. Gumagalaw siya konti. Kailangan pag nakaka-clutch kayo, naiikot niya to. So, hindi ko na mapakita kasi mag-isa lang tayo kung nagbibideo. Maya na lang ulit. So, tayo natin. Clutch. Ikot siya. Pwede natin mag-adjust dito. Sagad na kasi yan, no? Ito. Try natin maglubog. Sagad ba eh? Hindi ko napapakita, ha?
Kaya nyo na yan. Alam nyo na yan. Bye. So, wala. Fix. Pag nag-clutch tayo, ikot na. Okay. Hindi na bahala magtimpla sa clutch mo. Sige Ben, ito nyo. Gumagalaw na ito pag nag-clutch. Sinugod ko na dito yung adjust. Kasi mahirap na dyan mag-adjust mamaya kapag nakasarado na yung crankcase. So dito, pansin nyo. Kanina sagad na diba? Ngayon kalahati pa ulit. So pag nag-clutch tayo, diba? May leverage tayo dito. Dito na lang tayo mag-adjust mamaya. Pag sobrang taas, adjust natin dito. Lubog natin para bumaba. Okay. Basta dito, kailangan sakto to. Na pagpiga nyo, nagre-release. Higpitin natin. Higpit na natin. So, cover na tayo. Langis na natin itong ano. Yan. Lumulas. Ayun na pala. Ayan. Bumper, kala yung kulang. So yun, ganun lang naman. After nyan sa filter, cage oil. So, salpa ko muna lahat to. Mamaya na lang road test. Alright, para mabilis tayo. So yun, paano pa? Tapos na. Eh di, ligpitan na. Ring light yarn, ayan, galag. So yung in-depth review nito sa susunod na lang. Although inikot ko na kanina, tinakbo ko na, hindi ko ma-distinguish kung may difference ba. Medyo tumigas yung clutch, pero sanay naman tayo sa matigas na clutch. See you in the next video. Keep safe, ride safe. Peace.